Hello, kamusta tayo lahat? I praise the Almighty Father because He is good and His loving kindness is for all eternity. He created us in His image and likeness, and so we look like our Father. And if we look like our Father, we must be like Him, and that is through Jesus Christ, the Lamb of God, the bread of life, the man clothed in linen with an inkhorn, the only mediator to the Almighty Father. We will obey our Father, and we will remember the teachings of Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. We have the Holy Spirit because Jesus Christ prayed to our Father to send to us the Holy Spirit. He lives in our hearts. Jesus lives in our hearts. Our Father lives in our hearts. We are the church. When we gather together as one, we are the church. We are the bride of Jesus. And we are also His friends. Jesus said that He will not call us servants anymore, but friends. So Jesus is our friend, the coming King. And He wants us to reign with Him in His kingdom that will never end. And people will know that we are followers of Jesus Christ and our Father because the Holy Spirit is showering us with gifts and fruits every day. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Time will come that we will be perfect like Jesus Christ. For now, we're not yet perfect. But time will come that we will be like Jesus. In His time, in our Father's time. So, last time, we read Psalm 114, 115, and 116. For recap, dito sa Psalm 114, Judah became the sanctuary of our Father, and Israel is His dominion, meaning we are His. We are our Father's possession. He owns us. Without our Father, we are nothing. Our Father is powerful. And the earth trembles at the presence of our Father, at the presence of the God of Jacob. Our Father, He is in heaven. Dito sa 115 ng Psalm. He is in heaven. Kasi magtatanong ang mga tao, nasaan ang ating Diyos? Bakit hindi nila nakikita? Because our Father, He is in heaven. And itong mundo is the footstool of our Father. Ang Diyos natin, kamukha natin, at powerful. Ang idols ng mga tao dito sa mundo, mga graven images, gawa sa silver and gold, gawa ng kamay ng tao, ang kamay ng tao ay madumi. So, ang mga graven images, meron silang bibig, pero hindi sila nagsasalita. Wala silang kakayahang magsalita. Eyes they have, but they do not see. Merong mata na nakadrawing sa kahoy, sa semento, sa bakal, sa copper, ano pa bang material ang ginagamit ninyo. May mata na nakadrawing, pero hindi nakakakita yun. Drawing lang yun, painting lang yun.
Inukit lang yon. Baka sabihin ninyo, bakit meron kaming nakita na lumuluha na babae na image? Alam niyo ba kung paano gawin yon? Alam din natin kung paano gawin yon. Binubuksan yung korteng kahoy na babae na yon. Binuksan yung likod. Nilagyan ng asin at swete. At swete. Alam mo at swete? Anato. Di ba yung kare-kare kulay pula yun? Yung kare-kare kulay pula, di ba? Yun ang nilagay. Asin at swete. Ha? Hindi yung dugo. Sabi, lumuluha ng dugo siya eh. Hindi yung dugo. At swete yun at asin. Kasi yung after some time, yung asin, nagiging tubig yun, natutunaw. Ha? Kaya akala ninyo, umiiyak. Hindi umiiyak yun. Gawa ng tao. Minamanipula. Ha? Sasabihin, hindi, ba't ang bango? Kasi nga, may butas yon. Nilagyan ng butas sa likod, tapos sinatapalan nila. Ha? Ganun ang style nila. Ano pa? They have ears, but they do not hear. May tenga, kayo nakikita, pero walang butas yung tenga, di ba? Korting ganun lang yung tenga. Noses they have, but they do not smell. Hindi nakakaamoy. Kaya yung mga sampagita at kalachuchi, no? Nagbibigay ba kayo ng kalachuchi? Gusto mo nalagay yung kalachuchi? Yung sampagita at yung kalachuchi na binibigay ninyo, hindi naaamoy yon ng mga images ninyo, pati yung kandila. Ha? Ba't nilalagyan nyo ng kandila? Kasi hindi siya maliwanag, hindi siya holy. So Almighty Father, si Jesus, hindi natin kailangan lagyan ng kandila dahil holy si Almighty Father at si Jesus Christ. Hindi natin kailangan lagyan ng bulaklak. Na bakit? Dahil mabango ang ating tatay at si Jesus Christ, holy and righteous. Sino ang mabaho? Tayo. Kasi makasalanan tayo. Ang mabaho, yung mga taong namatay na kasi nabubulok yon, kaya nilalagyan nyo ng kalachuchi. Nilalagyan ng kalachuchi tsaka ng rose, di ba? Nilalagyan nyo rin ng rose. Ano pa? Sampagita. Ano ba yung mga bulaklak na nilalagay ninyo? Ilang-ilang, na para bumango. Kasi nga, babaho yon. Kahit pa sabihin nyo may formalin, iba ang amoy. Feet they have, but they do not walk. Di ba? May paa yung ginagawa ninyo na graven images. Pero, hindi naglalakad. Pag naglakad yan, natatakot kayo. Di ba? Magtatago kayo. Magtatakbuhan kayo. Hindi nakakalakad yon. Unless lagyan nyo ng battery sa likod. Yan ang gawin yung walking doll. No? Hindi holy yun Bunisik ka na yun ng tubig. Bakit? Anong tubig yun? Anong klaseng tubig yung iminisik ninyo? Sinong nagdasal ng tubig na yun? Yung binulungan yung tubig. Ha? Pag binubulungan mo yung tubig, binubulungan ko yung tubig. Di ba pangkukulam yun? Mangkukulam yung mga ganun, di ba? Binubulungan. Nagdadasal ng, halimbawa, ito, dadasalan ko yung tubig na to. Mangkukulam yung ganun. Walang ganon. Walang nakalagay sa Bible na ganon. Nung si Jesus, tumabtay siya ng water. Dinasalan ba yung tubig? Hindi. Kasi sino ang holy? Sino ang importante? Si Jesus. Hindi yung tubig. Kaya yung mga tao na nagbabasa natin kasi bibinyagan. Hindi yan Ang importante yung tao. Ang galing yung invento. Yung invento ninyo, kailan ba nyo tinatag yung inyong religious organization? Yun. Doon lang gumana yun. Kay Constantine yun.
Ulitin ko, pinaghalo-halo ni Constantine lahat ng religion, kasama na ron ang paganism. Kaya nga ang tawag ay para sa tao. Kasi nga lahat ng tao, lahat ng kanilang mga paniniwala ipinagsama-sama. Kaya nga pangmasa. Okay? Kasi mass, no? Those who make them are like them. Yung gumagawa ng graven images, yung sumasamba sa mga graven images, kamukha ng mga kanilang sinasamba na graven images. Bulag sila. O hindi nakakakita, hindi nakakadinig, hindi nakakasalita, hindi nakakaamoy. Bakit ano mismo nito? Hindi gumagana yung kanilang mga senses. Bulag sila. Bingi. Hindi nakakapagsalita. At kung magsasalita man, hindi para kay Almighty Father ang kanilang mga sinasalita. Hindi sila nakakalakad. Hindi nakakalakad ng ayos papunta kay Almighty Father dahil mas binibigyang pagpapahalaga yung mga taong namatay na at yung mga gawa sa semento, kahoy, ginto, bakal na mga imahen or images or idols. O Israel, trust in the Lord. Kay Almighty Father tayo magtitiwala dahil siya ang ating help. Siya rin ang ating protection, shield. Siya ang tutulong sa atin or tumutulong sa atin. O House of Aaron, trust in the Lord. Bakit House of Aaron? Aaron, siya siyang priest, no? So, a royal priesthood, a holy nation. And fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. Ibe-bless niya tayo kung tayo ay sumusunod sa Kanya. May takot sa Kanya. He will bless those who fear the Lord, both small and great, meaning anyone na lumalapit kay Almighty Father in spirit and in truth. At lumalapit kay Jesus Christ in spirit and in truth. Jesus is also God, like the Almighty Father. Bakit natin nasabi? Maraming proof sa Bible, maraming ginawang miracles si Jesus Christ. And dito, sa Book of Revelation, si Jesus Christ ang kausap ni John. Si Almighty Father at si Jesus, no? Dito sa Revelation chapter 1 verse 4. John, to the 7 churches which are in Asia, grace to you and peace from Him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before His throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. Si Jesus Christ ang ruler over the kings of the earth, meaning King of kings and Lord of lords. Tinuloy pa rito, to Him who loved us and washed us from our sins in His own blood. Si Jesus Christ yon. And has made us kings and priests to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Kaya yung mga tao na ayaw nilang i-worship si Jesus Christ, ayaw nilang i-acknowledge si Jesus Christ, wala yung names nila sa Book of Life. Dahil si Jesus Christ
ang nagsusulat ng names natin sa kanyang book of life. Si Jesus ang may listahan. Ha? Ituloy natin, no? Kasi si Jesus ito sa verse 7. He is coming with clouds and every eye will see him, even they who pierced him. Si Jesus Christ. And all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. And then yung nag-mention ng churches, si Jesus Christ itong nagsasalita na to. Ha? Si Jesus Christ. Kaya pag si Jesus Christ, He is one with our Father. Kaisa ni Almighty Father, si Jesus Christ. Kaya pag sinasabi dito sa Old Testament, Old Covenant, Old Contract, pag sinasabi na ni Almighty Father na siya ang ating Savior, yes, our Father is our Savior because He sent to us Jesus Christ, His only begotten Son, ang kanyang representative. Si Jesus Christ, ang high priest, no? Hindi yung mga religious leader ninyo. Inuulit ko yon. Kasi mas binibigyan yung halaga yung mga tao na namatay na kumpara kay Jesus Christ na namatay at nabuhay after 3 days at nag-ascend to heaven. Ngayon dito naman sa Psalm 115 verse 16, even the heavens are the Lord's, but the earth He has given to the children of men. The dead do not praise the Lord. Yung mga taong namatay na, hindi yung nagsasalita. Nor any who go down into silence. But we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Praise the Lord. And then dito sa Psalm 116, I love the Lord because He has heard my voice and my supplications. Laging nakikinig si Almighty Father sa atin. Our Father, He is gracious and righteous and merciful. He preserves the simple. He has brought us low and He saved us. Kalagay dito sa verse 10 naman, I believe, therefore I spoke. I am greatly afflicted. I said in my haste, all men are liars. What shall I render to the Lord for all His benefits toward me? I will call upon the name of the Lord, and I will take the cup of salvation. And we must offer to our Father the sacrifice of thanksgiving. Sacrifice ng thanksgiving. Hindi ito sacrifice ng pera. Ha? Thanksgiving. We must worship Him always. By our works also. Mapapurihan ang pangalan ni Almighty Father dahil gumagawa tayo ng mabuti. Another form of worshiping our Father is to do righteousness. Aside from worshiping Him through our lips, we must worship Him through our actions. So dito na tayo, Iska. Psalm 117. Praise the Lord, all you Gentiles, meaning all nations. Laud Him, all you peoples. Lahat ng tao, purihin natin yung tatay natin. For His merciful kindness is great. No? Great ang kindness ni Almighty Father sa atin.
And the truth of the Lord endures forever. Yung totoo. It's forever. Yung mga kasinungalingan, nawawala yun. Nasisira. Di ba? Dito sa mundo, may nilabas na kasinungalingan. Tapos, i-revise natin kasi may mali tayo. Mali yung sinabi natin. Sinungaling tayo. Pero hindi nila inaaming sinungaling sila. Praise the Lord, no? Sinungaling kasi ang tao dito sa mundo. Example, yung sinaksakan kayo ng gamot, di ba? Sinaksakan kayo, no? 6 years ago, sinaksakan kayo ng... 6 years ago ba yon? Or 5 years ago, sinaksakan kayo ng gamot. Kasi sinungalingan yon dahil sabi, yun daw ang gamot. Yung isinaksak sa inyo. Sa masinaksak sa inyo, yung gamot, dito ba? Anong nangyari nung binigyan kayo ng gamot na ganon? Nilagyan nila kayo ng bacteria, ay ng virus, ha? Inilagay na agad sa inyo. Hindi pa man kayo nahawa, inilagay na agad sa inyo. Ang galing, di ba? Inuunahan si Almighty Father. O, anong nangyari? Maraming sakit ng tao ngayon. Maraming naapektuhan. Yun din nakalagay sa Bible, eh, no? Anyone who saves his life will lose it. Anyone who... Yun ang nangyari. Gusto yung save yung buhay nyo, di ba? Matthew chapter 16 verse 25 to 27. For whoever desires to save his life will lose it. O, di ba nagkasakit? Daming may sakit. But whoever loses his life for my sake will find it. Ano ibig sabihin nun? By trusting Jesus Christ. Kasi noon hindi tayo nagtiwala, kayo lang. Kayo lang ang meron nun. Kayo lang ang merong injection. Ako wala. Nilagyan kayo ng virus na sa katawan ninyo. Inunahan na. O, ano nangyari? Ang daming sakit ng tao ngayon. Yung walang sakit, nagkasakit ngayon. In-injectionan ng virus. Ano ngayon? Lumabas yung truth na yung nilagay sa inyo ay lason. For His merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endures forever. Praise the Lord. Lalabas lagi yung truth. At ang kasinungalingan, sinong father of all lies? Si Lucifer. Unang-una pa lang sinungaling na siya. So anong gagawin natin? We must seek our Father. We must seek the truth by reading the Bible. Ngayon, kung naligaw na tayo, anong sabi? Go back to the old path. Hindi ako member ng old path, no? Pero nakalagay dito sa Bible, go back to the old path. Hindi ako member na. Sino makausap ko? Jeremiah 6 verse 16. Thus says the Lord, stand in the ways and see and ask for the old paths where the good way is and walk in it. Sa old path, kung nasaan ang good way, yun ang lalakaran natin. Then you will find rest for your souls. But they said, we will not walk in it dahil sa matigas ang ulo ng mga tao. So kung naliligaw tayo sa Bible, ano na nga ba yung sinasabi sa Bible na gito? Kung may nagtuturo sa inyo ng hindi kayo sure, go back to the old path. Basahin uli yung Bible. Hingi tayong tulong kay Almighty Father. Para mahanap natin yung tatay natin. Mahanap natin yung truth.
So dito naman sa Psalm 118, "Oh, give thanks to the Lord for His good, for His mercy endures forever." Inuulit-ulit lagi, His mercy endures forever dahil maawain ang tatay natin. Forever. Hindi lang for a certain time frame, but forever. Let the house of Aaron now say, His mercy endures forever. Pag house of Aaron, sino nga ang binabanggit dito? Royal priesthood, a holy nation. Sino yon? Tayo yon na nagmamahal at nagtitiwala sa tatay natin at sinusunod natin siya. Let those who fear the Lord now say, His mercy endures forever. I called on the Lord in distress. The Lord answered me and set me in a broad place. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? So pag may mga tao naggalit sa atin, no? Bakit ka nag-share ng salita ng Diyos or ayaw nila sa'yo, ano nga sasabihin natin? I will not fear. What can man do to me? The Lord is on my side. If God is for us, who can be against us? Hindi tayo matatakot dahil ang ating Diyos nasa side natin, kakampi natin, ang tatay natin. Anong magagawa ng mere mortal sa atin? What can man do to me? Hindi, sisirain ka nila. Papatayin, ganon. Anong sagot nga doon? For me to live is Christ. Kahit balibag na rin sa atin ng Bible na, no? For me to live is Christ and to die is gain. Kahit balibag na rin sa atin ang Bible, ang mga tao, ganon ha. Oo, kasi Philippians chapter 1 verse 21. For me to live is Christ and to die is gain. Verse 7, the Lord is for me among those who help me. Therefore, I shall see my desire on those who hate me. Kung sino man ang may galit sa akin, makikita ko kung anong mangyayari sa kanila dahil si Almighty Father ay sa akin. Siya ang tumutulong sa akin. Siya ang protector natin. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Mas mabuti ang magtiwala kay Almighty Father kaysa sa tao. Ang tao, unreliable. Pabago-bago ng isip, pabago-bago ng puso. Ganon ang tao. Pero si Almighty Father, hindi siya nagbabago. His mercy endures forever. His loving kindness is for all eternity. Hindi nagbabago. It is better to trust in the Lord, ulit-ulit, than to put confidence in princes. Ano ba yung man, no, tao? Ano naman yung to put confidence in princes? Yung mga taong nagro-rule dito sa mundo, like mga mayayaman, or yung may power, or yung mga sikat dito sa mundo, it is better to trust in the Lord than to put confidence in princes or mga politicians. Magtitiwala ba kayo sa mga politicians? Hindi na. Hindi mapagkakatiwala ng mga politicians. Ito na iboboto ko. Yan na. Pag nanalo na yan, ang ganda na ng Pilipinas, ang ganda na ng buhay na. Hindi. May sarili-sariling agenda ang tao. Wicked. Kahit sino pa ang ilagay, kahit sabihin niyo hindi, ilalagay natin dyan na isang Kristiyano na may takot sa Diyos. Kung ang kapartido nun, ng tao na Kristiyano na sinasabi niyo ay may wicked, kung talagang maayos siya na tao, tanggalin niya ang kapartido niya na wicked, yung mga nambababae, yung mga corrupt, no?
Kung talagang siya ay kay Almighty Father. Kaya nga si Jesus, diba, isa rin sa dahilan kung bakit pinatay si Jesus, ay dahil sa politics. Nakikita ng mga Pharisees, mga Sadducees, na sikat si Jesus. Natatakot sila na baka ilagay si Jesus maging leader. Kaya isa yon sa kinainggitan nila kay Jesus. Hindi nila alam, si Jesus, ayaw naman ni Jesus sa politics. Kaya nga, ang mga Christian, hindi dapat tumatakbo sa politics dahil ang bahay natin, ang real home natin ay hindi itong mundo na to. Ang real home natin ay sa tatay natin. Dahil madumi ang gawain ng mundo na to. Gagayahin natin si Jesus. Verse 10, all nations surrounded me, but in the name of the Lord, I will destroy them. Ipagtatanggol si Almighty Father. Kahit maraming mga galit na tao, ibibigay natin lahat kay Almighty Father. Dahil si Almighty Father siya ang kalakasan natin, ipagtatanggol natin ang tatay natin. Verse 11, they surrounded me. Yes, they surrounded me, but in the name of the Lord, I will destroy them. One way of destroying wickedness is to love the people. Love the people who hate you. It will destroy them. Verse 12, they surrounded me like bees. They were quenched like a fire of thorns. For in the name of the Lord, I will destroy them or cut them off. Verse 13, you pushed me violently that I might fall, but the Lord helped me. Ano yung you pushed me violently? Bully, no? Nambubuli, nangaaway, gustong makipagdebate. That I might fall. Para mahulog ako. Anong gagawin ni Almighty Father? But the Lord helped me. The Lord is my strength and my song, and He has become my salvation. The voice of rejoicing and salvation is in the tents of the righteous. Si Almighty Father ang ating strength and song. Pag sinabing strength and song, yung parang battle cry. The Lord is my strength and my song, and He has become my salvation. The voice of rejoicing and salvation is in the tents of the righteous. The right hand of the Lord thus valiantly. The right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord thus violently. Pag sasabing the right hand, the strength, ibig sabihin nun. The righteousness of the Lord, His strength, thus valiantly. The right hand, the righteousness and strength of the Lord is exalted. The right hand of the Lord, the righteousness and the strength, thus valiantly. Verse 17, I shall not die but live and declare the works of the Lord. Hindi siya mamamatay, kundi mabubuhay. Pag nasa kay Almighty Father tayo, hindi tayo mamamatay. We will live. Lumilipat lang tayo ng ibang lugar. And declare the works of the Lord. So, dito sa mundo, and the life that we have here on earth, after the life that we have here on earth, pagbalik natin sa tatay natin, we will declare His wonderful works. Dahil alam natin, pag followers of Jesus Christ and the Almighty Father, hindi namamatay. Even though yung body ay nabulok na, naging parang kahoy na, napunta na sa lupa, nagmix na sa lupa, pero yung soul and spirit nakabalik kay Almighty Father, and so that person is still alive. Pero pag nasa impyerno na, that's death. Because kahit buhay yung kanyang soul and spirit, pero nasa impyerno na, that's
second death dahil there's no more hope and a future for those people, for those souls of the people who are in Hades or Sheol or pit. Or hell. Verse 18, the Lord has chastened me severely, but He has not given me over to death. Dinisiplina ako ni Almighty Father ng malala, severely, but He has not given me over to death. Pero hindi niya ako hinayaang mamatay. Tinuruan niya ako ng lesson. Sabi dito, dahil, pag nagkakasala tayo, tinuturuan tayo ni Almighty Father ng lesson para hindi na natin gawin uli. Para matuto tayo. Di ba pag yung mga bata, pag disobedient sa parents, anong ginagawa? Di ba pinapalo? Dinidisiplina. Ganon din si Almighty Father, dinidisiplina niya tayo. Dahil mahal niya tayo, gusto niya tayo makabalik sa Kanya. Yun. Dahil anak niya tayo, didisiplinahin niya tayo. Verse 19, open to me the gates of righteousness, I will go through them. Ano yung gates of righteousness? Gates of righteousness, doing good deeds, and also heaven. Dalawang ibig sabihin, gates of righteousness, yung doing good deeds or heaven to. Open to me the gates of righteousness. I will go through them. Yun ang gagawin ko. Papasok ako doon. And I will praise the Lord. This is the gate of the Lord, through which the righteous shall enter heaven's gate. Magsasabing open to me the gates of righteousness, doing good deeds, para makapasok sa gate of the Lord na heaven, through which the righteous shall enter. I will praise you, for you have answered me and have become my salvation. Pupurihin natin ang tatay natin because He has answered us and He became our salvation. Verse 22, the stone which the builders rejected has become the cornerstone. Na nabanggit dito sa Matthew chapter 21 verse 42, 43, and 44. Sabi ni Jesus said to them, have you never read in the scriptures, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore, I say to you, the kingdom of God will be taken from you and given to a nation bearing the fruits of it. Kung sino man ang may fruits of the Holy Spirit, sila ang makakakuha ng kingdom of God. No? Pag sasabing fruits dito, fruits of the Holy Spirit, kaya dapat meron tayong fruits of the Holy Spirit. And whoever falls on this stone shall be broken, but on whomever it falls, it will grind him to powder. Anong ibig sabihin ng verse 44? Bakit tayo napunta rito? Baka sabihin niyo, nasa Book of Psalm tayo. Bakit tayo napunta sa Book of Matthew chapter 21 verse 42 to 44? It's because na-mention dito yung chief cornerstone na binanggit ni Jesus. Kaya binapunta tayo dito sa Matthew chapter 21. Ano yung ibig sabihin ng whoever falls on this stone will be broken, but on whomever it falls, it will grind him to powder. Yung nabanggit natin dati na yung sa river, mababa yung river, di ba may tubig yon. Pero bago magkaroon ng mga bato ron sa river, na mga bilog, na mga matitigas na bato, like si David, doon siya kumuha ng bato para ipatay, no? Or gamitin sa kanyang slingshot
para kay Goliath. Matigas yung bato na yon and smooth yung surface dun sa tubigan. Bakit ganun yung bato na yon? It's because whoever falls on this stone will be broken. So from the top, from the top yung bato, gumugulong yon. Tumatama sa mga bato. Ngayon, yung mga rough edges ng bato na yon na-smoothen at nagiging yung pinakamatigas na pupunta sa river. Okay? Kaya ibig sabihin ito, and whoever falls on this stone will be broken. Ibig sabihin, mai-smoothen yung mga rough edges natin. Magiging maayos tayo, perfect. But on whomever it falls, it will grind him to powder. Ngayon naman, may bato naman dito. Bumabagsak naman yung mga bato sa kanya. Nadurog siya, naging powder siya. Yun naman ay mga unbelievers. Okay? Those unbelievers will be ground to powder. Madudurog. Hindi sila mai-smoothen or magiging perfect yung korte or magiging strong. Kundi sila ay madudurog pag nahulugan ng bato. Yun ang mangyayari sa kanila. Naintindihan ba? Wala na kahit hindi sa akin. Ako lang naman nanonood nito. Ako lang nakakaintindi. Verse 23. This was the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day the Lord has made. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ito'y kanta na naman, This is the day. Bata ako, kinakanta namin to. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord hath made. Nalala ko ng bata ko, yung kinakanta namin. Verse 25. Save now, I pray, O Lord, I pray, send now prosperity. Prosperity means blessings, abundance. Verse 26. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We have blessed you from the house of the Lord. Kanta na naman to. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Pagpapalain ang tao na daladala ang pangalan ni Almighty Father. Bakit pagpapalain? Kasi siya ay isa sa mga inheritance ni Almighty Father. Treasure ni Almighty Father. We have blessed you from the house of the Lord. Kanta rin daw, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ganon. Verse 27. God is the Lord, and he has given us light. Bind the sacrifice with cords to the thorns of the altar. Ano yung thorn? Ano yung horns ng altar? Horns meaning strength. Strength of the altar. God is the Lord, and he has given us light. Bind the sacrifice with cords to the horns of the altar. Sacrifice with cords. Ibig sabihin, kasama, itatali, sa strength. You are my God, I will praise you. You are my God, I will exalt you. Kasi Almighty Father ang nag-enlighten sa atin, itali natin yon. Yung ating mga sakripisyo, yung ating pagmamahal, yung ating
pagpupuri sa tatay natin. So ito ay figuratively speaking. Verse 28. You are my God, and I will praise you. You are my God, I will exalt you. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Magpapasalamat tayo sa tatay natin because He is good. We will praise Him. We will exalt Him. Ngayon dito na tayo sa Psalm 119. Napakahaba nitong Psalm 119. Ngayon, may nakalagay dito na Aleph sa Psalm 119. May mga Aleph, may Beth. Ibig sabihin ng Aleph, it means una or first or one, number one. Kasi kanta nga ito, songs of praise for the Almighty Father, kaya nga siya Psalm. Ngayon merong Aleph. Ano yung Alephs? Ibig sabihin ay new beginning, first stanza, number 1. Kasi maraming stanza itong Psalm 119. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Pagpapalain yung mga tao na sumusunod sa mga commandments, statutes, and ordinances of the Almighty God. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with whole heart. Pagpapalain yung nagkikip ng testimony ni Almighty Father. Ano ba yung testimony ni Almighty Father? That our Father, He is good. He created this world by His words alone. Ano pa yung kanyang power, yung glory, yung kanyang awesomeness. Yun ang testimonies. Yung omnipotent, omnipresent, omniscient. Yun ang testimonies. Yung magagandang mga bagay na nandito sa mundo, gawa ni Almighty Father, yun ang testimonies. His testimonies. Who seek Him with the whole heart. Hinahanap si Almighty Father ng buong puso. Hinahanap niyo ba si Almighty Father ng buong puso? Baka sabihin niyo, matagal ako naghanap kay Almighty Father, dasal ako ng dasal, may hawak ako na beads, hinahanap ko si Almighty Father. Hindi yon ang pagdadasal na may hawak ka ng beads at may libro ka na maliit, na yun ang ulit-ulit mong basahin. Hindi yon ang paghanap kay Almighty Father. Pero binabanggit mo si Jose, si Juan, si Pedro, sino pa ba nga yun? Ambrosio. May Ambrosio pa kayo nalalaman, di ba? Si Lazarus, si Lucas. Hindi yun hinahanap si Almighty Father pag yun ang tinatawag ninyo. O babae naman. Sino ba yung mga babae tinatawag ninyo? Si Catherine, si Agatha Christie, si Nancy. Meron bang Nancy? Ang dami kasing pangalan ng si Alfonso. Ba't may Alfonso? Sino yun? Ano ba mga pangalan ng mga babae na yun? Si Claire? May Claire ba? Na tinatawag ninyo? Kasi may specialization. Ilan bang milagro ang ginawa ng may mga specialization na yon na tinatawag ninyo ng mga tao na matay na? Ulitin ko. Ang hahanapin natin yung tatay natin. Paano natin mahahanap yung tatay natin? Through Jesus Christ. Hindi sa iba pa bang mga pangalan. Dahil si Jesus Christ, our Father exalted the name of Jesus above all names. Hahanapin natin yung tatay natin with our whole heart. Kaya lang sabi ni Jesus, anong verse? Hindi ko pisal, seek ye first. Matthew chapter 6
Verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things, lahat ng mga bagay, i-add sa atin, ibibigay sa atin. Hahanapin natin yung tatay natin. Pag nahanap natin yung tatay natin, magkakaroon na tayo ng wisdom and knowledge. Matlalaman natin yung bagay, yung awesomeness ng tatay natin, at yun ay maidadagdag sa atin. At pag nakilala natin yung tatay natin, mababago yung puso natin if we will obey Him diligently. Kasi pag nahanap natin yung tatay natin, i-bless niya tayo. Hindi tayo kukulangin. Matthew chapter 6, verse 31 to 34. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things, the Gentiles seek. Yun ang hinahanap ng mga unbelievers. Ano bang kakainin natin? Kailangan makapanloko tayo ng tao, makapagmanipula tayo ng tao. Ano bang iinumin natin? Ano bang susuot natin? Kailangan magaganda, mamahalin, expensive. Kasi itong mga bagay na to, yun ang hinahanap ng mga unbelievers. Mga worldly people. So yun natin na, for your heavenly Father knows what you need all these things. That you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Diba, isang araw may isang problema. O sufficient na yan. Huwag niyong isipin yung second, yung pangalawang araw, pangatlong araw, pangapat na araw. Hanggang sa ano na nangyari sa inyo. Ng problema. Ibibigay natin lahat kay Almighty Father yung ating mga problema. Dahil pag hinanap natin siya, anong hinanap natin siya? Blessing yon. Kasi lahat ng mga testimonies niya, yung kanyang mga promises, ibibigay niya sa atin. No, ulitin natin ha. Balik ulit sa Psalm. Balik ulit. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with a whole heart. Kasi nga, ibibigay sa atin yung lahat ng blessings. Kung tayo hinahanap natin si Almighty Father, ibibigay sa atin lahat. Verse 3, they also do no iniquity, they walk in His ways. Ano pa ang gagawin natin? Hindi tayo gagawa ng kadumihan. They walk in His ways. Susundan natin kung ano ang commandment sa atin ng tatay natin. Gagayahin natin si Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. Example natin si Jesus Christ para makagawa tayo ng kabutihan. Dahil mga tao, hindi ko kaya to, hindi ko kaya gumawa ng kabutihan, hindi ko kaya hindi ko kaya hindi gumawa ng kalokohan dahil hindi ako kikita, no? Pero gagayahin natin si Jesus. Simple lang ang buhay ni Jesus dito sa mundo. Verse 4, you have commanded us to keep your precepts diligently. Inutusan mo kami o tinuruan mo kami na sundin ang iyong mga precepts diligently. Diligently, may naka-add na diligently. Yung precepts, rules, ordinances, mga directions.
yung teachings, gospel, doctrine, yun ang precepts, rules, laws. Yun ang ibig sabihin ng precepts. Diligently. Verse 5, oh, that my ways were directed to keep your statutes. Bigyan mo kami ng direksyon para sundin ang iyong mga ipinag-uutos. Verse 6, then I would not be ashamed, at hindi ako mahihiya, when I look into all your commandments, pag tumingin ako sa lahat ng iyong mga pinag-uutos, sa iyong mga laws, hindi ako mapapahiya. I will praise you with uprightness of heart when I learn your righteous judgments. Pupurihin kita ng maayos ang aking puso dahil nalaman ko ang iyong righteous judgments. I will keep your statutes. Oh, do not forsake me utterly. Lord, sinusunod kita. Huwag mo kong iiwan. Huwag mo kong pababayaan, Almighty Father. At walang pinabayaan si Almighty Father ng mga tao na nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Verse 9. Ito naman sa 1 to 8 nakalagay doon ay Aleph. Dito naman sa verse 9 nakalagay sa kanya Beth. Beth means bread, pero ibig sabihin din ito ay number 2 or second na stanza. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. Paano magiging maayos ang gawain ng isang tao? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Pag pinakinggan natin, gagawin natin, susundin natin. Bakit dighay ako ng dighay pag nagbabasa ako ng Bible? Hindi naman ako manghihilot. Yung mga nanghihilot, ay may naghilot kasi sa akin dati, no? Hinilot ako. Tapos dighay ako ng dighay. Sabi na naghilot sa akin, or massage, no? Sabi na nagmassage sa akin, dighay ako ng dighay, ang dami niyo pong lamig sa katawan, sabi sa akin. Ba't pag nagbabasa naman ako ng Bible, dighay naman ako ng dighay, ba't gano'n? Hindi naman ako nagmamassage. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. No, nasa second stanza kasi under Beth. Verse 10, with my whole heart I have sought you, O let me not wander from your commandments. Hindi ako, Lord, maligaw or makawala. Lord, ipinagpipray ko, Lord, ibig sabihin na to, na hindi ako straight lang ako, Almighty Father, sa iyong commandments. Ayoko na hindi gawin ang iyong mga ipinag-uutos. Gusto kong gawin ang iyong mga ipinag-uutos. Ibig sabihin ito, ayokong mawala sa iyong commandments. Dahil buong puso kitang hinahanap. Ginagawa ko ang pinag-uutos mo, Almighty Father, para maging maayos ako. Verse 11, your word I have hidden in my heart. Itinago ko ang iyong salita sa aking puso, that I might not sin against you, para hindi ako magkasala sa iyo. Pag itinago natin sa puso natin, ibig sabihin may pagmamahal yon, may respeto, may takot. Para hindi tayo magkasala, ilagay natin sa heart natin yung commandments ng tatay natin. Susundin natin, lagi nating aalalahanin. Pag ito ba ang ginawa ko, magagalit ba si Almighty Father? Pag ito ba, tama ba to? Itatanong natin kay Almighty Father lahat ng mga bagay na gagawin natin. Minsan naisip ko, ay Lord, masama yata yung sinabi ko. Pag may nakausap ako na tao, tapos nagkwento ako, ay may masama yata ako nasabi, Lord, patawarin mo ako, ganon. Sorry po, Almighty Father. Hihingi tayo ng kapatawaran sa tatay natin. Naintindihan tayo ni Almighty Father. Papatawarin niya tayo. Dahil alam ni Almighty Father, sa ngayon, nandito tayo sa mundo, hindi pa tayo perfect.
Pero nakikita ni Almighty Father yung pagtatry natin na gustong gawin yung kanyang ipinag-uutos. Nakikita ni Almighty Father yung struggle natin. Kaya laging sinasabi ni Almighty Father, ako ang inyong strength. At ang sabi ni Jesus, pag itong bread na to kinakain nyo, alalahanin ninyo ako. Sabi ni Jesus, kasi itong bread na to, maraming nutrients to, maraming sustenance. Ako ang sustenance ninyo, sa akin kayo, gayahin ninyo ako ang inyong strength. Yung path na dinaanan ko, alalahanin ninyo, kasi nasa sa inyo ako, inaalala nyo ako. Kasi yung iba kasi, yung bread, sinasabi nila na yun daw ay nagiging totoong blood and yung wine na nagiging totoong blood and flesh ni Jesus. Hindi, symbolism lang yun. Kasi yung ibang religion, meron silang transubstantiation. Alam niyo ba yung transubstantiation? Sabi, totoong nagiging blood ni Jesus Christ, yung wine, at saka yung bread daw, totoong nagiging flesh ni Jesus Christ. Hindi ganon. That's cannibalism. Ba't mo iisipin na yung totoong blood ni Jesus at totoong flesh ni Jesus? Hindi. Kundi reminder lang yon, ha? When you take this bread, you eat it. When you take this wine and drink from it, remember me. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kasi nga, para yun sa atin, para strength natin, iisipin natin lagi si Jesus. Anong ginawa ni Jesus nung nandito siya sa mundo? Ganon din tayo. Kasi nga, si Jesus ang example natin. Siya ang naka-perfect exam. Kaya nga dito, your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. With my lips I have declared all the judgments of your mouth. Sa pamamagitan ng aking labi, sinabi ko, Almighty Father, yung mga pinag-uutos mo, itinuturo mo sa amin, yung mga commandments. Verse 14, I have rejoiced in the way of your testimonies as much as in all riches. Sinelebrate ko yung iyong power and holiness dahil para rin yung kagaya rin yun ng kayamanan. Verse 15, I will meditate on your precepts. I-meditate ko, iisipin ko lagi, Almighty Father, ang iyong mga commandments, yung laws, yung statutes mo, yung itinuro sa amin, itong Bible, and contemplate your ways. Iisipin ko rin yung mga gawain na lahat ay mabuti. I will delight myself in your statutes. Hindi statue, ha? Hindi statue, statutes. I will delight myself in your statutes. I will not forget your word. Hindi ko kakalimutan ang mga salita mo, Almighty Father. Masaya ako na sinusunod ang iyong mga laws. Masaya ako na sinusunod ko ang iyong mga paalala or bilin sa amin. Bakit maraming bilin si Almighty Father? Yung commandments, paulit-ulit ito na Book of Psalms. Bakit? Kasi nga, ang tao malilimutin. Madali tayong makalimot. Madali tayong mahila ng mundo na to. Kaya, sabi sa atin, ilagay natin sa heart natin, i-practice natin yung mga binabasa natin na inutos ni Almighty Father. I-practice natin yung mga wag natin gawin na sabi ni Almighty Father, no? Wag natin gawin. Lagi nasa isip natin yun. Yung pagmamahal sa kapwa-tao, lagi natin isaisip yun. Hindi yung mamahalin mo lahat ng mga... Iba naman kasi yung lahat na lang pinatulan mo. Hindi naman ganon. Yung pagmamahal na may respeto. Ha? Hindi yung romantic love. Ang akala kasi ng tao, hindi sa utos kasi ni Almighty Father, mahalin ng tao. Kaya yan, marami akong mga girlfriend, ganon. Hindi ganon pagmamahal na sinasabi ni Almighty Father. Ang pinagsabi ng Almighty Father pagmamahal, yung may respeto. Ha? Hindi yung sasaktan mo.
pagmamahal na totoo. Kung mahal natin ang sarili natin, mamahalin din natin yung kapwa-tao natin. Kung anong trato mo sa sarili mo, gusto mo maging convenient yung sarili mo, yung ibang tao rin dapat convenient din sila pagkasama ka. Hindi yung ikaw nagiging panira ng buhay ng tao. Naintindihan ba? May mga ganun kasing tao, pagkasama ko to, panira to, parang bigat kasama nito, nanggigigil ako. Kasi nga, yung mga tao, dapat itatrato natin ng para sa atin na kung mahal natin ang sarili natin, dapat mahalin din natin to. May respeto. Yun ang inutos sa atin ng tatay natin. At kung nagkakasala tayo, nakakalimot tayo, hihingi tayo ng tawad sa tatay natin kasi may tendency na nakakalimot talaga tayo. Kaya laging sinasabi dito, ilagay sa heart natin. I-practice natin. Para magiging ugali na natin yung pinapractice natin. Kahit gaano pa ang ugali natin, kahit napakasama na ugali natin, mababago tayo. Kaya tayong baguhin ng tatay natin. Kaya tayong baguhin ni Jesus Christ. Magtiwala lang tayo. We must have faith in our Father at gagayahin natin si Jesus Christ. Kung nagkasala tayo, halimbawa, umaakit ka na, ganun. Nagkasala ka rito, bangon, nagkasala ka rito, bagsak ka na naman dito. Bangon uli, akyat uli, ganun. Nagkasala na naman, bagsak. Bangon uli, akyat uli. Naiintindihan tayo ni Almighty. Ang importante, bumabangon uli. Tatayo uli, Lord. Sorry, Lord. Gusto ko po, Lord, sundin ka. Pasensya na. Ganun tayo. Naiintindihan tayo ng tatay natin. Naiintindihan tayo ni Jesus Christ dahil nakasama niya ang mga tao. Hindi lang si Jesus nakamasid sa atin when He was in this world, na-experience niya. Yung na-experience natin, yung pain, yung heartache, yung i-reject ng mga tao, yung saktan ng mga tao, naranasan lahat ni Jesus Christ. At doon nakita natin na yung kalakasan ni Jesus Christ galing kay Almighty Father. Kaya tayo, gagayahin din natin si Jesus Christ. Kaya nga He is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Jesus Christ. Lagi natin sinasabi, laging si Jesus Christ, mediator. Dahil ang mga tao, naligaw na ang mga tao. Kinakausap tayo ng tatay natin, Iska, na si Jesus Christ, ang Messiah. Darating uli siya, hindi natin alam kung kailan ang balik ni Jesus Christ. Pero ang pangako sa atin ng tatay natin, babalik si Jesus Christ. And we believe our Father, we believe in Jesus Christ. Dahil lahat ng promises ng tatay natin, ginagawa niya. Lahat ng promises ni Jesus Christ, ginagawa rin niya. Kagaya ni Almighty Father, si Jesus Christ. Jesus is one with our Father. Kaya tayo naging kaisa ni Almighty Father is because of Jesus Christ, the only mediator, the bridge to our Father. Thank you, and God loves us all so much.